Naiinis din ako kay mama. Sana si Tita Wenwen na lang ang maging nanay ko. Gusto ko rin ng anak na kasing cute ni Noono. Ingat ka, ito ang birthday cake na in-order ni boss ko para sa girlfriend niya. 300,000 yan, pag nasira mo, babayaran mo yan. Lalaking ikakasal, tingin dito, ngiti naman. Okay lang, ganyan talaga ugali niya. Kuhaan na lang natin yan. Akala ko natural kang malamig. Palagi ka palang nakangiti sa ibang babae. Pero yung ngiting yun, hindi para sa akin. Pasensya na, nakagulat ako sa'yo. Birthday ko ngayon, gusto kitang samahan kumain. Ayoko sa maingay, mga ganyang mababaw at bata-batang bagay. Huwag mo nang ulitin. Hindi pala sa maingay ka ayaw, sa akin lang pala. Maligayang kaarawan. Tita Wenwen, pwedeng mag-wish na maging nanay ko na lang? Sana ako na ang maging nanay ni Noono. Araw-araw kasama si Noono at si Kuya Jingting. Noono, birthday din ngayon ni Mama. Gagawin ko ang birthday wish mo. Ibigay mo to kay Gujingting. Tara na, sa airport. Sage, 7 taon akong nagmahal ng walang kapalit. Dapat matagal na akong nagising. CJ, Be, tita. Bie. Papa, paano kung bukas ayaw talagang tumigil ni mama? Gusto niyang sumama tayo sa beach? hindi mangyari yon. Bakit naman hindi? Ang tagal nating naghanda ng birthday surprise. Para kay Tita Wenwen, mintik na siyang makagulo. Paano kung palayuin na lang natin si mama bukas? Mahal na mahal ka niya, makinig yan sa'yo. Sige na, Papa. Gusto ko talagang mag-beach, kasama lang si Tita Wenwen. Isang araw lang, pakiusap. CJ, Pumayag na si Papa. tara na. Sir. Pinabigay po sa inyo ni Mrs. Bakit hindi niya mismo ibinigay? 1 oras na ang nakalipas. Umuwi na po si Mrs. sa bansa nila. Akala ko po alam nyo. Umuwi na. Umalis na si mama, pwede na tayong magkasama ni Tita Wenwen. Naglaro sa dagat. Ginoo, mukhang hindi maganda ang pakiramdam ni Ginang nang umalis sila. Parang galit. Galit. Nga, ilang buwan na kayong hindi nakita. Nahirapan pa si Ginang na dumating, tapos hindi man lang kayo nakita. Ang hirap-hirap niyang maging ginang Gyu. Sa loob ng maraming taon, laging nakangiti at mapagpatawad. Hindi siya makapanggagalit. Hoy. Sige, pupunta na ako. bumalik na si Ginang. Mahal, narinig ko may meeting ka mamayang hapon. Pinlaan ko ng bago mong sweet at neck tea. Gusto mo ba? Ilagay mo lang dyan. Tandaan mong magpalit ha.
Dati ang buhay ko puro kayo at ang anak natin. Ako nga, konti lang ang nabili kong damit. Akala ko kung gagawin ko ang lahat ng makakaya. Magiging masaya tayong pamilya. Pero ang realidad, parang sinampal ako ng malakas. Tapos na ang lahat ng ito. Dalawang taon na ang nakalipas, sumama si Noo kay Gujingting sa ibang bansa. Dahil sa pag-aalala, nag-aalarm ako gabi-gabi. Para tumawag kay Noo. Magandang umaga, Ma. Pero habang tumatagal ang pag-abroad, ang pagtrato sa akin ni Noo, mula sa pagiging dependent, naging pabaya at mainipin na. Ma, bakit ka naman tumatawag ulit? May gagawin pa ako. No. Lahat dito sa bahay ay nagbago. Ako lang ang ayaw bumitaw. Ngayon, dapat ko na ring bitawan. At salubungin ang bagong buhay. Sabihin mo kay Noo, good night. Ginang. Ginang, kakain pa ba kayo dito mamayang gabi? Hindi na. Bukas? Bukas, hindi rin. Sa Makalawa? Sa makalawa, hindi rin. Hindi na kailangan maghanda pa sa hinaharap. Miss, maaga pa. Sandali lang, tatawag na si Ginang. Maingay lang si Mama, hindi ko sasagutin ang tawag. Ina mo si Ginang, paano mo nasabi yan? Ginoo, gising na po kayo. Inapayuhan ko si Miss na hintayin ang tawag ni Ginang. Sa oras na ito, dapat matagal na siyang tumatawag. Ngayon ba ay na-postpone? Baka naantala ng ibang bagay. Tawagan mo siya. Sir, sabi ng mayordomo, nag-empack at umalis na si Mrs. Umalis na. Hindi ko rin alam nung umalis si Mrs. Isang maleta lang ang dala. Sabi niya, ilang araw siyang hindi uwi. Baka nag-business trip lang si Mrs. Dati, kada buwan nagba-business trip siya ng ilang araw. Pero kahit nagba-business trip, nakakatawag pa rin naman siya. Hindi pa naman nagkukulang ng tawag si Mrs. Subukan ko kaya siyang kontakin. Huwag na. Baka sobrang busy sa business trip. Tay, alis na tayo. Wala namang dapat ikabahala si Mama. Huwag nating patagalin si Tita Wenwen. Tara na. Sir, napakalamig ng ugali mo. Kung talagang umalis si Mrs., mahirap nang ayusin yan pagdating ng panahon. Magre-resign ka? Assist. Jen, tulungan mo ako mag-asikaso ng resignation. Biglaan naman to, di ba? 5 taon ka rin naghirap bago. Nakapasok sa kumpanya? Kung gusto ni Lola na pumasok siya, ilagay mo na lang sa secretarial debt. Huwag ipaalam ang tunay niyang pagkatao sa kahit sino. Hindi na kailangang i-report sa akin ang tungkol sa kanya. Sundin lang ang mga patakaran ng kumpanya. Sage. Assist. Chen, sana ay maging maayos ang ating pakikisama. Sa hinaharap, sana ay patuloy ninyo akong gabayan. Mrs., akala ko noon. Pumasok ka lang sa kumpanya para malapit kay boss ko. Pero na-impress talaga ako sa galing mo sa trabaho.
Malaking kawalan ka sa grupo kung alis ka. Desidido na ako. Sige, mag-arrange ako agad ng papalit sa'yo. Pero 3 araw pa ang pinakamaaga. Sige, 3 araw. Pitong taon akong nakulong sa pagkatao ni Mrs. Gu. Halos nakalimutan ko na ang lasa ng kalayaan. Tiisin ko na lang ang huling 3 araw na to. Mula ngayon, para sa sarili ko na lang ako mabubuhay. Ano yon? Boss Gu, si Mrs. Hindi na kailangang i-report sa akin ang tungkol sa kanya. Sundin lang ang mga patakaran ng kumpanya. Nalito lang ako. Sobrang mahal ka ni Mrs. Ano siya makakapag-resign ng kusa? Siguro utos to ni Boss Gu. Wala yun, magtrabaho ka na lang. Sandali. Ano ang nangyari kay Anran? Tita, gusto ko ng ice cream. Kuya Jingting, sumama ka na rin. Kaya pala si Boss Gu ay kasama si Miss Chiwen. Ah, Boss Gu, huwag kang mag-alala, naiintindihan ko. Ang tungkol kay Mrs., lahat ay ayusin ayon sa patakaran ng kumpanya. Napakalamig ng ugali ng amo. Kung talagang alis si Mrs., mahirap nang bawiin pagdating ng panahon. Matagal niyang pinaghirapan para maging Mrs. Gu. Paano siya alis? Ako pa pala ang naapektuhan ng sinabi ni Tita Liu. Kuya Jingting, si Ot Anran ba yan? Sa ganitong panahon, napakabusi mo sa trabaho. Bigla siyang dumating at umalis. Hindi ba't nakakasagabal yon? Siya ang nanay ni Noono. May karapatan siyang bisitahin si Noono anumang oras. Kuya Jingting, hindi mo ba gusto si Anran? Bakit mo siya ipinagtatanggol? Kuya Jingting, mali ang sinabi ko. Hindi ko dapat sinabi yon sa harap ni Noono. Huwag mo akong sisihin. Tatay, bakit mo kanina nasaktan si Auntie Wenwen? Alam mo ba na si Auntie Wenwen ay tapos na sa pag-aaral sa ibang bansa? Uwi na siya sa Pilipinas, hindi ko na siya makikita. Noono, uwi rin tayo sa Pilipinas sa ilang araw. Talaga? Ang galing. Tatay, huwag mo munang sabihin. Kay Auntie Wenwen, gusto ko siyang bigyan ng sorpresa. Sir, nakabalik ka na. Tumawag ba siya sa'yo? Aninang hapon, hindi pa rin tumawag si Mrs. Palagi siyang nasa oras. Kahit hindi siya nakatawag kay Noono kaninang umaga. Tumatawag siya sa hapon, pero ngayon talagang hindi. Ako mismo ang nagbabantay sa telepono. Baka may nangyari talaga kay Mrs. Tingin ko, tatawagan ko na lang siya. Ano bang pwedeng mangyari sa isang housewife? Hanapin mo ako ng maleta at ipak ang mga dokumento. 7 taon ng kasal, ganito pa rin katigas ang puso ni Sir. Ipinaabot po ni Mrs. ito sa inyo. Sir, pwede na ba itong maleta? Pwede. Ipak ang mga dokumentong ito at tayo na. Dalawang araw na lang tuluyan ang aalis. Dapat ko nang pag-isipan ang kinabukasan ko. Si Awanran, paborito kong estudyante. 7 taon na nakalipas mula ng grumaduate. Kailan ka babalik? Pabisitahin ang iyong guro. Guro, At ngayon, ating ipinakikilala ang kampiyon ng World Programming Competition. Ang pinakabatang henyo sa algorithm, si Sugar. Maligayang pagbati. ang pangalang Sugar balang araw ay magbabago sa mundo ng AI algorithm. Kakatawan sa China sa tuktok ng mundo, ipagmamalaki ang bansa. Pitong taon nang hindi nakikita siguro. Guro, dumating ka na. Senior, Si Aoran, matagal na tayong hindi nakita. Senior, ikaw pala ang nagpadala ng imbitasyon sa akin. Kung hindi ko gagawin ito, paano kita makikita? 7 taon na ang nakalipas. Sa rurok ng karera mo, nagpasya kang magretiro at magpakasal. Ang hirap kitang makita nitong mga nakaraang taon. Ako ang may pagkukulang sa inaasahan ni Guro at Senior. Si Aoran, bumalik ka na, kailangan kasalangan ng AI. Ngunit, Si Aoran, tingnan mo ito. Dati, isa ka sa pinakamahusay na estudyante sa tinda. Isang bises mo nang isinakripisyo para sa lalaking iyon.
Ngayon, isasakripisyo mo pa ba? Tama ka, senior. Ang aking entablado ay hindi dapat huminto sa pag-aasawa at pag-aanak. Yamang napagpasyahan ko ng magdiborsyo. Ipagpapatuloy ko ang paghabol sa aking dating pangarap. Ginoong Gu, kung malalaman ni Mrs. na nakauwi ka na, at personal kang sumundo sa kanya, tiyak na matutuwa siya. Aabutin pa ako ng ilang araw bago makabalik. Saan ka pupunta? Senior, kaya kong ayusin ang sarili kong mga bagay. Sakay na, pinapauwi tayo ni Lola sa lumang bahay para maghapunan. Sa mga nakaraang taon sa pamilya Gu, si Lola lang ang mabuti sa akin. Kahit magdiborsyo tayo, dapat kong magpaalam ng maayos sa kanya. Alam ko na. Nanay, nagkita na naman tayo. Bumalik na rin si Noo-Noo. Ayon sa plano, matagal-tagal pa ang deployment ng negosyo sa ibang bansa. Bakit bigla niyang dinala si Noo-Noo pabalik ng bansa? Baka nakita niya ang iniwan kong kasunduan sa diborsyo. Espesyal na umuwi para magdiborsyo. Tita Wenwen, tiyak na ayaw kang pauwiin ni tatay, baka hindi ka na niya makita. Kaya tinapos niya ng maaga ang trabaho at dinala ako pabalik ng bansa. Para magkasama tayo palagi. Gu Jingting, mag-asawa tayo. Akala ko sa diborsyo, kahit papaano ay magiging seryoso ka. Hindi ko inakalang espesyal kang uwi. Para habulin si Xiwen, huwag kang mag-alala, 2 araw na lang. Lubusan akong aalis. Dati, tuwing uwi ako, siya ay nasasabi. Ngayon ay kalmado siya, hayaan mo na, hindi ko alam kung anong bagong pakana ito. Tara na. Lola, Nandito na si Xiaoran, halika nga at tingnan kita ng lola. Pumayat ka. Nasaan si na Jingting at Noo-Noo? nagpa-park pa lang, aakyat na sila. Ang tagal-tagal. Ang yabang-yabang, akala mo kung sino ang busi. Saan ka galing? Dumaan lang ako sa Hengitech na antala ng konti. Ikaw lang na isang ordinaryong tao. Ano nang ginagawa mo sa Hengitech? Ate Jinyu, ang Hengitech ay tinatag ng senior ko mula sa tinda. Siya ang nagtayo nito. Ayan, nakalimutan ko. Sanay na akong nakikita kang nasa kusina lang, tumutulong. Nakalimutan ko na graduate ka rin pala ng tinda. Sa tingin ko, wala lang siyang magawa. Sabi niya mahal na mahal niya si Jingting. Pero sa totoo, si Jingting nagtatrabaho ng mabuti sa kumpanya. Siya naman, nasa bahay lang, namimili, umiinom ng tsa. Naalala ko siya, masarap ang sweet and sour spare ribs niya. Nanay, papuntahin mo na itong tita sa kusina para magluto para sa akin. Xingyu, anong kita? Tita mo siya. Ma, bakit mo pinapansin ang bata? Narinig mo, pumunta ka na sa kusina at ipakita mo ang galing mo sa apo ko. Pagod ako ngayon, ayaw kong magluto. Ikaw, Dati, ginagawa ni Anran ang lahat. Para makasaya si Mama at si Jinyu. Ngayon, tumanggi pa siya sa kanila. anong pagod? Parang hindi mabubuhay ang kumpanya kapag wala ka. Anong ambag mo sa kumpanya? Dahil pagod ka na raw. Mag-resign ka na lang. Nag-resign na ako. Pagkatapos ng turnover, aalis na ako. Ano? Xiaoran, huwag kang magsabi ng mga bagay sa galit. Lola, Nandito na sina Jingting at Noo-Noo. Umupo na kayong lahat. Nanay, hindi naman kasi tumatanggi si Anran. Sa pagkakataong mapasaya tayo, mukhang pagod na talaga siya ngayon. Totoo, kung dati pa yan. Masaya na siyang pumapasok sa kusina. Sige na, huwag na natin siyang pasinin ngayon. sa mga nakaraang taon, para makasama sa pamilya ko, tinalikuran ko ang prinsipyo ko para mapasaya ang lahat. Kaya naman hindi sila makapaniwala ngayon na tumanggi ako. Hindi nila akalaing may lakas ako ng loob. Huwag kayong mag-alala, hindi na maulit yun. Jingting, ang yelo mong yan, hindi mo man lang inalagaan ang asawa mo. Noo-Noo, lumipat ka na sa pwesto ng daddy mo, para magkatabi ang mommy at daddy mo. Sinasama na naman ni Lola si Jingting at si Anran. Ilang taon na, hindi pa rin napapagod. Ayaw na ayaw ni Jingting kay Anran. Pero lagi pa ring magkasama, kawawa naman. Lola, okay na po dito. Ay, nagbago na ang panahon. Si Anran, kusa na palang umiwas kay Jingting. Baka naman. Sinasadya lang niya para pansinin si Jingting. Totoo ba yon?
Pero bakit parang iba na siya ngayon? Mommy, nagbago ka. Bakit? Dati, ikaw ang naghihimayang hipon para sa akin at kay Daddy. Ngayon, wala. Kung maghihiwalay na rin lang, hihimain ko na to para sa'yo. Sige, hihimain ko para sa'yo. Xiaoran, nasaan ang singsing mo? Nga, Anran, bakit hindi mo suot ang mahal mong singsing? Kahit saan ka pumunta, suot mo yun. Tama, Xiaoran. Nagaway ba kayo ni Jingting? Hindi pa kami opisyal na hiwalay ni Gu Jingting. Kung malaman ni Lola, siguradong pipigilan niya. Hindi na kami makakapaghiwalay. Nagmamadali kasi ako kanina umalis, nakalimutan kong isuot. Ngano? 2 araw lang, nililinis mo na naman. 7 taon mo nang suot, bago pa rin. Kahit ikaw ang mawala. Di mo pa babayaan ang singsing mo. Sayang lang, sobrang mahal mo si Jingting. Pero isang panig lang pala. Ang singsing naman ni Jingting, baka kung saan na napunta. Hindi pwedeng ganun lang ang singsing ni Jingting. Ang pagsasama na walang pag-asa, dapat na talagang tapusin. Busog na ako, una na ako sa kwarto. Momay, bisog na rin ako. Paligwan mo ako. CJ, Sana naman. Hindi na lang pinasama ang loob ni Xiaoran. Ano ba namang mali ang sinabi ko? Kung hindi dahil sa panggagamot niya noon. Hindi naman siya pakakasalan ni Jingting. Pwede mo namang tanungin si Jingting. Bakit hindi ka sumabay sa kanya sa kwarto? Ayoko lang talagang makasama siya. Jingting, naiintindihan din kita. Nakita ko na si Xiwen, maganda nga talaga siya. At nakuha pa niya ang world-class top E degree. Medyo hindi lang maganda ang pinagmulan, pero mas mabuti pa rin kaysa kay Anran. Pero hindi pa rin siya karapat-dapat sa'yo. Alam ko kung anong klaseng babae ang gusto ko. Ikaw, nagbitaw lang ako ng ilang salita tungkol kay Xiwen. Ano ang kinakabahan ka? kahit ang isang simpleng punan ng ibang tao kay Xiwen. Ayaw mo nang tiisin. Gu Jingting. Talagang inilagay mo si Xiwen sa puso mo. Wala itong kinalaman kay Xiwen. Anong sinasabi mong walang kinalaman kay Xiwen? Kanina, ipinagtatanggol niya si Anran, di ba? Anran. Siyempre, si Anran ang asawa mismo ni Jingting. Kahit hindi niya gusto. Pero hinahamon mo si Anran sa harap niya. Hindi ba pinahiya mo rin siya? Bakit wala kang suot na wedding ring? Naipaliwanag ko na kanina. Hindi ko alam kung bakit ka nagtatampo. Pero dapat magdahan-dahan ka na. Naasikaso ko na ang enrollment ni Noono. Bukas, ikaw ang maghatid sa kanya sa paaralan. CJ, Sabi ni Lola, gusto niya ng pangalawang anak. ano? Ito ang amoy ng pabango ni Xiwen. Malamig ka sa kinitong mga nakaraang araw, dumating ba ang regla mo noong nakaraang buwan? Ano nang ibig mong sabihin? Ang pagkaistorbado ng hormones ay nakakaapekto sa emosyon. Bigla ka na lang umalis nang hindi nagpaalam pagdating mo sa ibang bansa. Hindi man lang tumawag kay Noono, okay lang. Pero ngayon, mas malala pa. Kung may sakit ka, magpatingin ka sa doktor. Huwag mong ipadala si Lola. Gu Jingting. Sa tingin ko lang, hindi angkop ang relasyon natin ngayon. Para gawin ang mga bagay na yon. Anong relasyon ang meron tayo? Malinaw na nakasulat sa dokumentong ibinigay ko sa'yo. Kung hindi mo pa rin naiintindihan, basahin mo ulit. Kuya Jingting, biglang nawalan ng kuryente dito sa amin. Pwede ka bang pumunta? Sige, pupunta ako agad. Dati, lagi siyang may paraan para pigilan ako. Ngayon, nakapagtimpi siya at wala siyang ginawa. Ano ba talaga ang nilalaro mo, Anran? Dati, laging pinipigilan kita, pero hindi na iyon mangyayari muli. Bukas na lang ang huling araw. Tapos na tayo. Ikaw si At Anran, di ba? Ako ang kapalit mo. Pinahanap ni Assistant Chen. Tawagin mo na lang akong Anran. Ipakilala kita sa opisina. Sage. Dito tayo nagtatrabaho. Tingnan nyo, ang ganda ng girlfriend ni Boss Gu. Mayaman daw at galing sa kilalang pamilya. Hindi lang yun, hindi lang mayaman.
Isa pa siyang genyo sa algorithm. Kaya pala walang sismis si boss ko. May ganito pala siyang kasintahan. Secretary Ann, bakit hindi ka pa umaalis para kay Miss C? Paano kung maabala mo siya? Hindi ko alam kung paano mo nakuha ang ni Lola. Para makapasok ka rito, pero babala lang. Hindi kita pagbibigyan. Trabaho lang. Huwag kang mag-alala, Jingting. Hindi ko kailangan ng espesyal na trato. At isa pa, bukod kay Chen Bin. Walang dapat malaman na asawa kita ni Boss Gyu. At huwag kang pupunta sa opisina ko. Kung hindi, aalis ka kaagad. Kaya pala kape ang gusto niya kapag nagtatrabaho. Kumusta, Assistant Chen? Maganda ang feedback ni boss ko. Sabi niya, ganito na lang ang timpla palagi. Ayos, Siyempre naman, naapakan ko lang. 7 taon na kaming kasal, 7 taon din akong nagtago. Asawa't sekretarya kita. Pero hindi mo man lang ako ipinakilala. Ngayon, dinala mo pa si Wen dito. Kuya Jingting. Walang kuryente sa bahay, kaya dito na lang ako. Hindi kaya magselos si At Anran? Wala siyang karapatang magtanong. Huwag kang mag-alala, hindi na rin ako magiging sekretarya. Assistant Chen, utos ni Kuya Jingting. Padalhan mo ng 2 cup si Anran para sa opisina. ano? Anran, ang lalaking katulad ni Gu Jingting. Ako lang ang karapat-dapat sa kanya. Secretary Ann, padalhan mo ng 2 kape si Boss Gu sa opisina. Sa nakalipas na 5 taon, para di magduda ang mga tao, hindi niya ako pinapadala ng kape. Ngayon, nandito si Wen, ako pa ang pinapadala. Sadyang pinapahiya ba ako nito? Naintindihan ko ang sitwasyon mo, ngunit alam mo naman. Palaging matatag sa desisyon si Jigu. Mas mabuti na huwag mo siyang suwayin. Hayaan mo na, alam ko naman kung anong klaseng tao siya. Wala nang dapat ikalungkot, huling araw na rin naman. Itong kape na lang ang huling trabaho ko. Sino ang nagpahintulot sa iyong pumasok? Ako, Sage na, At Anran. Alam kong hindi ka masaya sa pagpunta ko sa kumpanya. Ngunit ang pagdududa at pagsubok mo ay wala namang saysay. Sa lugar tulad ng opisina, ang pagiging selosa mo ay sobra na. ikaw ang mayakak sa asawa ko, tapos ako pa ang sinisisi. Iyano naman, may mas malala pa diyan mamaya. Anran, ano ang ginagawa mo? Gusto ko lang magpaliwanag, bakit ka nananakit? Jingting J, ang sakit na mukha ko. Halika. Humingi ka ng tawad. Hindi ko siya sinaktan. Humingi ka ng tawad, ang sabi ko. Gujingting, ulitin ko. Hindi ko siya sinaktan. Kung noon pa, baka pinagpaguran ko pa para gambalain kayo. Ngunit ngayon, hindi ko nagagawin iyon. Akala ko sa loob ng 7 taon may pagbabago sa'yo. Hindi ko inaasahang pareho pa rin ang paraan mo tulad ng 7 taon na ang nakalipas. Nakuha ko na. Tingnan mo, ito ang tunay na pananakit. Gujingting, 7 taon na. Akala ko kahit bato ka man. Ay may init ko rin. Ngunit hindi ko inakala. Na wala ka palang puso.
Lumabas ka. Kung may susunod pa, tanggal ka agad sa kumpanya. Wala nang susunod, huling araw ko na rin naman ngayon. Inisip ko pa namang maganda ang pagtatapos. Salamat at tinapos mo na ang paghihirap ko ng maaga. Gu Jingting, mula ngayon, hindi na tayo magkikita. Samahan kita sa ospital. Jingting G, okay lang ako. Pinalayas mo si At Anran kanina. Ngayon, hindi natin alam kung saan siya pupunta. Baka dapat pabalikin mo na lang siya. Huwag kang mag-alala, babalik siya ng kusa. Jingting G, halika tingnan mo ito. Yung sasakyan ng Hengi, top tech company sa bansa, bakit nandito? Kuya Jingting, kakatapos ko lang ng initial interview nila. Siguro hinahanap ako, pero hindi ako pwedeng ngayon. Si Anran, para lang mapansin ko. Ang daming ginagawang kakaiba. Kanina, sinaktan ka pa. Huwag kang mag-alala, papapuntahin ko siyang mag-sorry. Dati, si Anran ang gumagawa ng lahat. Ngayon, nagkamali na, nagalit pa. Anran, Tatay, hinahanap mo si nanay? Hindi pa siya umuwi. Alam mo ba kung saan siya pumunta? hindi pa talaga umuwi. Naglalaro lang yan ng hard to get. Tinext ko siya. Ang lakas na ng loob. Iniwan na ba tayo ni nanay at tatay? Saan pumunta si Anran kaninang hapon pag alis sa opisina? Sir Gu, nag-resign na po si Mrs. Hindi niyo po alam? Ano? Ngayon ang last day ng turnover. Pero nauna mo siyang pinaalis. Hello. Alumni homecoming ng Ting University sa Xinquan Hotel. Sige, alam ko na. Pupunta talaga ako. Tuwing makikita ako ni Anran, parang gusto niyang dikit na dikit. Ngayon, hindi sumipot. Kuya Jingting, andito rin pala si At Anran. Graduate din siya ng Ting University. Pumunta sa ganitong lugar, siguro naghahanap lang ng trabaho. Gusto na gusto kanyang katabi. Umalis pa sa Gu Corporation. Parang naglalaro lang yan para maawa ka. Kaya pala, sa importanteng okasyon na ito, ganyan lang ang suot niya, mukhang mura. Kuya Jingting, baka pwedeng patawarin mo na siya. Okay lang sa kin yung sampal. Mali siya noon hanggat hindi siya humihingi ng tawad sa'yo. Hindi ko siya papayagang bumalik. Special talent ako ng Hengi. Bukas na ang first day ko. President Shen, alam niyo bang nandito ako? Para sa kinto. Bakit hindi mo ako hinintay? Pa sa'yo, buksan mo. Hindi ba yan yung limited edition necklace ng CL? Sobrang mahal. Binigay lang ni President Shen sa kanya. Sino ba talaga yung babae na to? Kuya Jingting. Mukhang matagal nang magkakilala si President Shen at Ed Anran, ang close nila. Parang hindi maganda. Huwag mo siyang pansinin. Kapag napagod na yan, uwi din yan. Kuya, alam kong nahihiya ka sa kin. Pero hindi mo naman kailangan gumamit ng ganoong kamahal na kwintas. Para lang suportahan ako. Nandito ako para sa akademiko. Hindi pa mag-exams. Sinong nagsabing nahihiya ako sa'yo? Natatakot lang ako na may mga taong hindi makita ang ganda mo. Tulungan kita isuot, senior.
Ito. Heto, Salamat, Senior. Akala ko ba pinaalis ka na ni Jingting sa kumpanya? Ang bilis mo namang nakakapit kay Shenifan. Pero kahit anong gawin mo, wala ring mangyayari. Hindi basta-basta makakapasok sa Hengi Tech. Martian, itong si MS Anran ay kakaalis lang. Sa group dahil sa selos sa trabaho. Ngayon, nandito naman para makakita sa'yo. Martian, huwag kayong magpadala sa mga may masamang hangarin. Siwen, kahit kapatid kita sa ama, ikaw rin ang kabit ni Gu Jingting. Ngayon, harap-harapan mo pa ako. Pinabas mo sa harap ng senior ko. Anong klaseng ugali yan? Anran, mga katulad mong walang kakayahan. Puro pagmamakaawa lang ang alam. Ang mga nandito ay mga talino sa akademiko. Hindi lugar para magdrama. Martian, bukas na po ako magsisimula sa Hengi. Sana maging maayos ang ating pagtutulungan. Ang algorithm genius na hinahanap ng senior ko, siya pala? Hayaan mo na. Magaling naman talaga si Siwen. Hindi ko pwedeng ipilit ang sarili kong issue at mahirapan ang senior ko. MSG, huwag na kayong pumunta bukas sa Hengi. Aba, Anran, naghasik ka ng sama ng loob sa akin kay Martian. MSG, wala namang sinabi si Chiao, Ran na masama tungkol sa'yo. Lagi akong nasa tabi niya. At saka, hindi papayagan ng kumpanya namin na sumali ang isang abit na sumira sa pamilya ng iba. Sino ang tinatawag mong kabit? Ano? Gusto mo bang linawin ko pa sa harap ng lahat? CJ, Anran, huwag kang masyadong magyabang. Wala ka sa level ng Hengi. Balang araw, itatapon ka rin na Hengi bilang basura. Senior, ayokong mawalan ka ng talento dahil sa akin. Bakit mo naman iniisip na hindi ka mahalaga? Noong 17 ka pa lang, ikaw ang sugar na namuno sa team, na nag-develop ng core technology ng Hengi Tech, ang co-op. 7 taon na ang lumipas. Nangunguna pa rin ang teknolohiyang ito sa industriya. Ay ikumpara mo sa'yo. Ang algorithm genius na si Wen, wala talagang kwenta. Ako pala yung mahalaga sa mata ng iba. Nga, kung malaman ni Wen, na ikaw pala yung sugar na idol niya, gusto kong makita ang reaksyon niya. Salamat kuya, mas magsusumikap pa ako. Para mas umangat pa ang Hengi Tech. Kung ako man ay tinanggihan ni Shenifan, kahit si Jingting kuya nakatingin lang sa kanya. Paano nangyari ito? Hindi pwede, hindi ako papayag. Jingting kuya, nahihilo ako. Parang yung dati kong sakit mula ng malunod. yung ba nung ikay nagligtas kay Noono sa dagat? Yung naiwang epekto, Si Ate Anran, ayaw niya sa akin. Nanggulo siya para tanggihan ako ni Boss Shen sa Hengi. Kanina kasi galit na galit ako, kaya sumumpong ulit. Anran pala. Hindi pa rin nakakalimot sa nangyaring yon. Jingting kuya, mamamatay ba ako? Hindi kita papayagan, alis na tayo. Kahit panigan ka pa ni Shenifan. Basta ako, mahalaga lang si Jingting kuya. Si Aoran, ipa-expose na lang kaya natin sila? Yung mga hindi nakakaalam ng totoo, akala pa magkatugma sila. Huwag mo na siyang pansinin, maghihiwalay na rin naman kami. Wala na akong pakialam sa kanya. Muli, maligayang pagdating kay Anran sa team. Okay, tapos na ang celebration ngayon. Uyan na po tayo. Ara na. Usap tayo. Kuya, kaya ko naman po ang sarili kong problema. Mukhang interesado sa'yo yung lalaking iyon ah. Yung pagsuntok mo kay Siwen, pwede kong palampasin. Pero bakit mo kinuha yung pwesto niya? Ah, para pala ipagtanggol si Siwen. Sayang, kung sa kanya yun, hindi ko makukuha. Kung hindi naman sa kanya, hindi ko na kailangang kunin. Kung hindi mo naman balak ipahamak si Siwen, bakit ka pa pumasok sa Hengi? At saka, hindi naman pinakamaganda ang Hengi. Balak mong saktan ang Hengi. Gu Jingting, kung gagawin mo yan sa Hengi. Ako, Ano naman kung gawin ko? Anran, kanino ka ba nagsasalita?
Ipagtatanggol mo ba yung lalaking yon? Walang mangyayari dyan. Nandito ako para sabihin sa'yo. Pinapapunta tayo ni Lola sa family gathering bukas. Sa A-room ng Singkuan Hotel. Masama ang pakiramdam ni Lola. Huwag kang mahuli. Si Lola lang ang nagmamahal sa akin sa pamilya ko. Kung hindi dahil kay Lola, hindi na ako makikisalamuha sa inyo. CJ, Sasama pa rin siya sa akin. Wala sigurong koneksyon kay Shenifan. Bukas susunduin kita. hindi na, makakapunta naman ako. Palaging hindi napapansin ng pamilya. Sa mga ganitong okasyon, nag-isa siya. Jingting, hindi mo man lang siya samahan. Malamig na, bigyan mo siya ng jacket. Salamat. Gu Jingting. May oras ka ba? Gusto kitang kausapin. Sumuko na siya, gusto na niyang bumalik. Gu Jingting, wala na akong pasensya. Sa annulment. Pwede mamayang gabi. Sige, mamayang gabi. Lola, Uwi na kami pagkatapos ng party. Sumakay ka na lang kay Jingting. Pag-usapan ninyo ng mabuti. sige, alam ko na. Tara na, alis na tayo. Tingnan mo, tatay. Nandiyan si nanay. Sunduin natin siya. CJ. Hello. Jingting, bilisan mo, please. Ikaw lang ang makakatulong sa akin. Sige, pupunta na ako. Huwag kang mag-alala, tatay. May mga kwarto sa hotel. Hindi magkakaproblema si nanay. Tara na, tatay. Jingting. Akala ko ordinaryong araw lang ito. Pero ito na pala ang huling pagkakataon. Pasensya na, ma'am, wala nang sasakyan. Puno na rin ang mga kwarto. Salamat. Maglalakad ka lang, ma'am? May babala sa bagyo, mamayang gabi. Delikado ang mag-isa. Hintayin mo na lang kung may susundo sa iyo. Wala nang susundo sa akin. Alam ko, gusto ni Lola na magkatuluyan kami ni Gu Jingting. Pero hindi ako mahal ni Gu Jingting. Si Wen ang mahal niya. Pero umalis na ako. Pero iniwan mo akong mag-isa dito. Bakit ako ganito ang trato? Ang haba pala ng daang ito. Chiaoran, Chiaoran. Chiaoran, okay lang, nandito na ako. Sundo na kita, uwi na tayo. Gago, iniwan ka pang mag-isa dito. Hindi ko siya palalampasin. Sigurado, dalhin muna kita sa ospital. Si Jigu ng Gu Group, nagpakita sa Tech Expo. Sinuportahan ang anak na babae ng Camilla Lin. Parang inaamin na sila, kaya nawala ang tsismis na kabit. Sinadya pala akong iwan dito. Para kay Wen. Hindi niya inisip ang buhay ko. O ang 7 taon namin bilang mag-asawa. Kung pwede lang, mas gugustuhin ko na hindi na lang kita nakilala. Kuya, pupunta ako sa venue. Ano? Oras na para tapusin ito sa kanila. Kuya Jingting, salamat sa pagtulong mo ngayon. Kung hindi, hindi ako makakalinis ng pangalan. Ang galing talaga ni Gu Jingting, boss sa business district. Kapag si Jigu ang boyfriend mo, mayaman at authoritative. Paano magiging kabisit si Wen? Si Wen, 25 taong gulang pa lang. May doctorate degree na, maganda at magaling pa. Kahit na si Jigu, natahimik at reserve, nahuhumaling sa kanya. Pero may asawa raw si Jigu. Maganda pa, at matagal ng kasal. Andaw ang apelido, hindi si.
MSC, alam mo bang kabit ka? Jigu, hayagan ka bang nangangaliwa? Ano ang pangalan ng legal na asawa mo? Anran, MSN, ano ang masasabi mo tungkol kay MSC? Na inagaw ang asawa mo. Kuya Jingting, bakit nandito si At Anran? Dapat nasa hotel siya, naghihintay sa akin. Bakit siya pumunta rito ng palihim? Siguro nandito si At Anran para manira. Sisiraan niya ang buhay ko. Kung gusto pa niyang maging iragyu, dapat alam niya ang mga dapat at hindi dapat sabihin. Mabuti naman, huwag mong hayaang masira ang relasyon ninyong mag-asawa dahil sa akin. Kahit anuman ang mangyari. Hindi siya alis sa pamilya Gyu. sa pagpunta dito, marami akong naisip. Ilalantad ko ang relasyon ninyo. Sasabihin ko sa lahat ang aking mga hinanakit. Ngunit ngayon, wala na itong halaga. Matagal na kaming naghiwalay ni Gu Jingting. Ako, si Anran, ang umayaw sa kanya. Anran, Gu Jingting, mula ngayon, wala na tayong kinalaman sa isa't isa. Hanggang sa huli, wag na tayong magkita. Anran, habang pinapanood ko siyang umalis, bakit ganito ang nararamdaman ko? Chiaoran, sa pagkakataong ito, hindi na kita pakakawalan. Chiaoran, hindi mo alam. Nang mabalita ang nakulong ka sa hotel. Si Senior Shen, handang isugod ang buhay para iligtas ka. Sa totoo lang, mabuti nga at hiniwalayan mo na si Gu. Ang asawa, dapat tulad ni Senior Shen. Mabait si Senior, kaya handa siyang tumulong sa iba. Ngunit hindi lahat ng kabutihan ay pag-ibig. Ngunit, 7 taon ang ginugol ko para malaman bukod sa pag-ibig. Marami pang bagay sa mundo ang dapat kong gawin. Huwag mo na kaming ipag-isa. Huwag kang malungkot, Shen Yifan. Hindi ba't ang gusto mo sa kanya ay ang kanyang matatag na pagkatao? Senior, Chiaoran, ito ay... para sa Tech Expo bukas, ang guro ay dadalo bilang espesyal na panauhin. Chiaoran, gusto mo bang kumatawan sa Hengi Tech? Para magsalita sa entablado. 7 taon na ang nakalipas, isinakripisyo ko ang karera para sa pag-ibig. Sa pagkakataong ito, hindi ko nahahayaang mabigo ang guro. Senior, mahalaga ang pwesto sa eksibisyong ito. Puro mga nangungunang eksperto ang dadalo, medyo kinabahan ako. Chiaoran, huwag kang kabahan. Bagamat 3 araw lang ang ginugol mo para sa bagong produkto. Nakakuha ito ng pagsang-ayon mula sa Hengi. Pagkatapos ng 7 taon, hindi naman nabawasan ang iyong kaalaman. Ate Ann, sa tingin ko ang iyong disenyo. May estilo ng pinakamagaling sa industriya, si Sugar. si Boss Shen, ang dakilang sugar, ang lumikha. Ng QA programming para sa Hengi. Bago nagretiro, ikaw lang sa amin ang nakakita sa kanya. Ano ba ang itsura niya? Siya ay, Senior, Brother Jingting. Ang lapit naman ng relasyon ni Boss Shen at ni At Anran. Baka boss empleyado lang talaga sila. Ginamit ni Anran ang hiwalayan namin bilang takip. Hindi siya magkakagusto sa iba. Ang hirap-hirap kong makapasok sa Hengi. Nasa tabi lang naman ako ni Shen Yifan bilang katulong. Mas mabuti pang sumama ka na lang sa akin pabalik sa Gus. mas mabuti kung panatilihin mo ang distansya sa akin, Ginoong Gu, para maiwasan ang hindi kailangang pagdududa. O baka naman naisip mo na. At gusto mo nang sumama sa akin sa munisipyo para magpaano ng kasal. Hindi ba niya alam na pinigilan ko na ang balita tungkol sa hiwalayan namin? Umalis ka na, Ginoong Gu, baka siksiwen. Muling matawag na kabit. Magsisimula na ang speech ni Senior, umalis na tayo. Sage. Anran, Brother Jingting. Mahirap makuha ang slow para sa Tech Exhibit. Okay lang kung ibinigay ni Boss Shen kay At Anran. Pero bakit pa siya ang pinaspeech? Di naman siya marunong. Napakabait naman ni Boss Shen kay At Anran. baka talagang magstay na si Anran sa Hengi. Di naman siya profesional, baka nagbibiro lang.
Senior, Junior. Ang tagal nating di nakita. Narinig kong natanggap ka sa Hengi. Masyado akong natuwa nang malaman yon. Bakit kinansela ang pagtanggap sa iyo? Muntik na tayong magkasama sa Hengi. sayang talaga, kasi may kumuha ng slot ko. Senior, di mo pa alam kung sino ang mag-speech para sa Hengi ngayon, no? Ako ang bahala. Ngayon, ako ang magrepresenta sa hingi para sa... Miss Ann, esensya na. Masama naman kung madumihan yung gamit mo. At mag-speech ka pa mamaya. Samahan kita sa CR para maayos yan. CJ, Halika. Anran, tulungan kita sa exhibit na to. Para magpakitang gilas ka. Dito tayo. Ginoong Ye. Di naman ito TC. Medyo huli na ang pag-realize mo. Sa ganyang kakayahan mo, gusto mo pang mag-speech. Ngayon naman, pakisalubong natin si GNG. Anran na Hengi Tech para sa kanyang talumpati. GNG, Anran. Ito. Baka naman dahil maraming elite dito. Natakot si Anran at nagtago na lang. Hindi matatakot si Xiaoran. Hindi naman siya profesional, okay lang kung hindi siya pumunta. Wala namang kakayahan si Anran. Kinuha pa ang pwesto ng iba para lang magselos. Ngayon nahiya na siya, nasayang pa ang isang pwesto. Na Anran, hindi mo kailangang gawin ito. Para lang pansinin mo ako. Baka naman. Kuya Jingting, hindi mo ba siya hahanapin? Ordinaryong undergraduate lang siya. Ang daming elite dito. Kaya hanapin mo siya. Hindi naman siya maglalakas loob na umakyat ng entablado. Sino ang nagsabing hindi ako maglalakas loob na magsalita sa entablado? Xiaoran, alam kong darating ka. Paumanhin sa lahat, may naabala lang kanina. Susunod, ako ang magrepresenta sa Hengi Group para ipresenta ang aming plano. Hindi ko inakalang ganito kagaling magsalita si Anran. Salamat sa inyong lahat. Academician Guan. Isang pambansang yaman na master. Academician Guan ay ginagalang kahit ng Chinese Academy of Sciences. Ganito pala kamahalaga ang plano ni Anran sa kanya. Kuya Jingting, mukhang. Maraming bagay na itinago sa iyo si Anran. Baka sinasadya niyang itago ito sa iyo. Anran. Ang lalim mong magtago. Xiaoran, congratulations. Congratulations din, kuya. Huwag kang tumingin. Ye Biao, may nagsabi na ba sa iyong pangit ang acting mo? Kung hindi ko ito gagawin, paano kita mapapababa ng iyong bantay? Sabi ni kuya, malala ang tendonitis mo, mukhang totoo nga. Anong magagawa mo kung alam mo? Nagsimula na ang exhibit. Kung susuot ka ng maruming damit, palalayasin ka sa entablado. Tama ka. Dapat nga magpalit ng damit. Anong ginagawa mo? Huwag. Parang palagi kanyang tinitingnan. Hayaan mo siya, wala akong pakialam sa kanya. Ang tingin niya sa akin, parang estranghero lang. Magandang pakinggan na lang ang payo ni Academician Guan. Hindi ko inakalang mag-uusap sila ng ganito katagal. Dahil guro ni Shenifan si Guan Shenyu. Ang plano ngayong araw na ito, siguradong ginawa lang para itaas si Anran. Kung hindi, saan niya kukunin ang kakayahang iyon? Ginong Guan, sobrang humahanga ako sa inyo. Pwede po ba akong maging estudyante ninyo?
25 taong gulang na ako. Nakamit ko na ang doktorado mula sa isang universidad na nasa top 10 sa mundo. Ito ang aking proposal. Sana'y mapagbigyan ninyo. Kung talagang tatanggapin ako ni Ginong Guan bilang estudyante. Ang estado ko sa lungsod ay tiyak na tataas. At si Anran, hindi na siya karapat-dapat sa akin. Ano ba to? Hindi ka ba nandidiri sa pagsuot ng damit ng iba? Ikaw, hindi ka ba rin ibang tao? Ang tagal mong nakikipag-usap kay Academician Guan. Gusto mo bang maging estudyante niya? Mahigpit siya. Kung talagang gusto mo, pwede kitang irekomenda. Pero huwag kang umasa ng sobra. Ang ibig mong sabihin, wala akong pag-asa? Siksiwan ba ay may pag-asa? Medyo magaling naman siya sa pag-aaral. Ginoong Guan, kung may oras po kayo, pwede po bang tingnan ninyo ang aking graduation project? Sige. Mukhang maganda ang pundasyon mo. Pero hindi pa sapat para maging estudyante ko. Sigurado po ba kayo? Sa tingin ko, ang kakayahan ko ay hindi nahuhuli sa sinuman dito. At bukod pa, sinusuportahan ako ni Boss Gu at ng Gu Group. Hindi ba ninyo isipin ang mukha ni Boss Gu? Nagbabanta ka ba sa akin? Kahit si Gu Jingting mismo ang dumating. Hindi siya magsasalita sa akin ng ganyan. Nandito ako ngayon para bisitahin ang dalawa kong estudyante. Hindi na kita papansinin. Umalis ka na. Anran, wala nang nararamdaman sa iyo si Jingting. Ano pa bang saysay ng panggugulo mo? Sinabi ni Jingting na magiging mag-asawa kami sa International EI Exhibition. Mas mabuting umayos ka na lang. Pag-usapan na lang natin ang divorce agreement. CJ, isang kasulatan lang ang kailangan para matapos ito. Handa na ito, matagal na. Nabigo ako. Sinabi ni Ginoong Guan na bisitahin ang dalawa niyang estudyante. Masyadong bigla ang paghingi ko, kaya tinanggihan niya ako. 2 estudyante. Hindi ba si Shenifan lang ang nandito ngayon? Huwag mo nang isipin yun, Jingting. Hindi ba't nangako ka sa akin? Natutulungan mo akong linisin ang pangalan ko sa media bilang kabit. Gusto kang kausapin ni Anran tungkol sa divorce agreement. Handa na ba? Xiaoran, salamat sa paghahanda ng iyong presentasyon sa mga nakaraang araw. Sakto, inimbita ako sa charity action. Samahan mo na lang ako para mag-relax. Huwag na lang. Alam kong hindi ka interesado sa ganyang okasyon. Pero ang mga item sa action ngayon, magugustuhan mo. Sige, tingnan natin. Oh, siya nga pala. Xiaoran, handa na ang damit mo para sa event. Sana sa lahat ng lugar. Laging kumikinang ang ating Xiaoran. Gusto mo? Salamat. Jingting, may isang importanteng tao. Ang ipakikilala ko sa iyo mamayang gabi. Sino ng prinsesa to? Ang ganda-ganda. Hindi ba si MS Anran yan? Ang naging bida sa National Tech Expo. Hindi siya nag-aayos ng ganyan sa harap ko dati. Jingting. Si At Anran, para samahan si Boss Shen sa party. Nag-ayos pa ng ganito kaganda. Halatang gusto niyang magkabango kay Boss Shen. Hindi siya mahilig mag-ayos. Hindi yan kagustuhan niya. Tignan mo yung mamahaling damit ni Anran. Galing yan kay Boss Shen. Kapag lalaki ang nagbigay ng ganyang mamahaling regalo, may motibo yan. Galing din sa akin ang damit mo. Siyempre, nag-aalala lang sa akin si Jingting. Patuloy ang chismis na ikaw ang third party. Itutuloy ko muna ang pagpe-pretend na couple tayo. Pag humupa na ito, hanggang dito na lang ang relasyon natin. Anong hanggang dito na lang? Hindi ako naniniwala. Ang tagal na, ala ba talagang puwang sa puso niya para sa akin? Hintayin mo, Jingting. Kapag nakilala mo ang ipapakilala ko, magugulat ka talaga. Saan man pumunta, dala-dala ni Gu Jingting. Kuya, talaga bang magagamit yung sinasabi mo? Siyempre. Narito na. Mukhang laruan lang itong exhibit. Pero gawa ito ni Sugar noong una. May core code sa loob. Kung makrack ito, baka malaman natin ang sikreto ng tagumpay ni Sugar. Mahal ni Anran si Gu Jingting magpakailanman. 10,000. 1 milyon, 2 milyon.
At Anran, hindi mo naman alam ang iyan. Hindi ka rin fan ni Sugar. Hindi na kailangan makipag-agawan sa akin. Gusto ko talaga ang robot na ito, 2,500,000. Bakit niya rin gustong makuha ang robot na ito? Hindi ko pa narinig na nabanggit niya ito dati. Interesado rin pala siya sa sugar. 5 milyon. Sinasandigan si Miss C ni Boss Gu. Talagang mayaman at malakas. Gusto talaga niyang mangagaw. Lahat ng gusto ko, kinukuha niya. Hindi ko pwedeng hayaan na makuha niya ang maliit na robot. Narinig ko ang code na iyon. 6 na milyon. Bakit mo ba talaga gustong makuha ang robot na yon? Gusto lang talaga ni Si Wen na mas mataas sa'yo. Kahit anong halaga ang dialog mo, susundan niya hanggang dulo. Si Aoran, matutulungan kita. Na, kuya, Hindi ka naniniwala sa akin? syempre naniniwala ako sa iyo. Pero hindi naman talaga ganoon kamahal ang robot na ito. 10,000 lang ay sobra na, 6 na milyon ay napakataas na. Maliban na lang kung gustong maging tanga ang iba. Pero, Kuya, maniwala ka sa akin. Sage, Harapan niya ako. Sadyang hinila-hila si Shenny Fan. Binili ang robot para ibigay kay Shenny Fan. Para mapansin ako, Anran, lalo kitang hindi maintindihan. Mukhang baliw na talaga siya. Paano naging 6 na milyon ang halaga ng robot na ito? Miss C, susundan mo pa ba? Hindi ako tulad ng iba na gustong maging tanga. 1,000,000. May susunod pa ba? Gabby, 1 milyon agad ang sinabi ni Boss Gu. Para kay Miss C, ilaw sa langit. Ilaw sa langit. Ang ilaw sa langit, kahit anong halaga ang ialok ng iba, susundan ni Boss Gu. Gujingting, sobrang mahal mo talaga si Wen. Ayaw mong may masaktan siya kahit konti. Lalo lang akong mukhang katawa-tawa. Sa mahal kita na na-record ko sa robot. Kung gusto mong mag-ilaw sa langit, hayaan mo na ang robot na ito. Magamit ng husto. 20 milyon. 30 milyon. 40 milyon. 50 milyon. Kuya Jingting, ang bait mo naman sa akin. Mukhang si Ginoong Gu at si Binibining Si. Totoo bang gusto mo ang robot na ito? Kung gayon, aalis na ako. Salamat, Ginoong Gu, sa iyong kontribusyon sa charity. Sinisadya niyang itaas ang presyo para lokohin ako. Mukhang naiintindihan ni Anran na kailangan mag-ingat. Kukunin ko na ang maliit na robot na ito. Titingnan ko na. Anong sikreto ng sugar ang nakatago sa robot na ito? Hindi ba't nakamit mo na ang gusto mo? Bakit ka pa hindi kontento? Ginang Chi, ang lakas ng loob mo. Hindi mo ba kayang buksan ito? Huwag magmadali, Ginoong Shen. Ako na ang bahala mamayang gabi. May mahalagang bisita akong ipakikilala sa lahat. Si Ginoong Kaiwei pala, ang kilalang asyanong tekon. Ah, ang sikat na yay expert pala. Napakalaki ng impluensya niya sa mundo. Naito siya mismo. Siya ang mahalagang bisitang ipapakilala ko sa inyo. Ginoong Kaiwei. Si Si Wen ang pinakamagaling kong estudyante. Ailan mo siya pakakasalan? Sa totoo lang, may asawa na ako. Guro, narinig ko na fan ka rin ng sugar. Ito ang koleksyong espesyal kong binili para sa iyo. Mabuti. Gusto ko talagang makilala siya ng personal. Nakita mo ba, Anran? Doktorado ako ni Smith. Ang estado ko ay hindi mo maabot sa buong buhay mo. Kapag nakita na nila ang galing ko, si Gu Jingting at lahat ng lalaki sa mundo, hindi na magkakagusto sa iyo. Si Ginoong Kaiwei ay fan mo rin pala. Baka kayang buksan ni Kaiwete ang password ko. Bakit ang nerbiyoso niyan, Ran? Parang napakahalaga sa kanya ang robot na ito. Nabuksan na ang ilang code. Isinasalin. Tagumpay sa pagsasalin. Anran. Sa code ng sugar. Bakit nabanggit ang pangalan ni Anran? Kailangan pang i-decode ang natitira. Ano ba to? Bakit ako kinakabahan? Tapos na kami. Wala nang saysay kung narinig niya o hindi. Parang naluwagan siya. May connection kaya talaga siya sa robot na ito. Anran? Bakit pamilyar ang pangalang yan? Guro, sa robot na ito. Hindi dapat nababanggit ang pangalan ni Anran. Sa palagay ko, mali lang ang pandinig natin. Baka magkatunog lang. Magkatunong. Naalala mo ako. Espesyal akong umuwi mula sa Angu. Para hanapin ang taong nagngangalang Anran. Ano? Nakita mo rin, Si Wen, di ba? Ito'y nailathala sa isang international na science journal. Ang bagong proyekto, yung Infinite Sim. Napakadaring at makabago. Sasabihin ko, ang bagong teknolohiyang ito ay siguradong magiging global na sensasyon. Pumunta ako rito para hanapin ang developer. At ngayon, swerte. Nandito pala siya. Impossible. Si Anran, wala siyang alam.
Paano niya nagawa yon? Siguro si Boshen ang gumawa. Mukhang hindi mo talaga ako kilala, MSC. Kung hindi ko kilala si Boshen, kilala ko si Anran. Undergraduate lang siya, hindi pa masters, lalong hindi iyi. Kung hindi ibinigay ni Boshen ang proyektong ito sa kanya, makakaya-kaya niya. Lalong hindi niya magagawa ang teknolohiyang ito na pumukaw sa buong bansa. Wala man akong mataas na pinag-aralan, ang pananaliksik ay tungkol sa kaalaman. Hindi sa diploma. Ang edukasyon ang pundasyon ng kaalaman. Kung wala kang diploma, kahit ang basic na algorithm, hindi mo maintindihan, lalong hindi makakalikha ng ganitong high-tech. Matagal nang stable ang mga iteration ng Hengi. Pero si Anran, kakapasok lang sa Hengi. Biglang may bagong proyekto na. At napakagaling pa. Talaga bang? MS Anran. Interesado ako sa proyekto mong dinivelop. Gusto kong malaman saan nanggaling ang inspirasyon mo? Sir, huwag na po kayong magtanong. Paano niya masasagot yon? Nabasa ko po ang isang artikulo ninyo, kay Waite. Tungkol sa attention mechanism. Marami akong nakuha roong inspirasyon. Napakagaling mo, MS An. Talaga palang nag-aaral siya ng lay, hindi dahil sa inis. At hindi para makipag-agawan kay Xiwen. Sana makapag-usap tayo ng masinsinan. Pasensya na po, Ginoo. May lakad po ako mamayang gabi. Sayang naman. Samahan na lang kita. Sir, may welcome party pa po ako para sa inyo. Sir, Anran, ako dapat ang sentro ng atensyon ng lahat. Si Anran, umabot lang sa ganyan dahil kay Shen Yifan. Gusto siya ng guro, binigyan siya ng pansin ni Jingting. Pati ang robot ng sugar, nakaugnay pa sa kanya. Hindi pwede, hindi ako papayag. Kung hindi ka magkapagaan ng buhay ko, hindi ka rin magiging masaya. Ayaw maghiwalay, edi ipapadala kita sa impyerno. Paalam. Ara na. Oran, hintayin mo ako dito. Kukuha ako ng sasakyan. CJ, Anran, Jingting J, ang sakit ng puso ko. Hindi na kaya ako magiging pangatlo. ihatid muna kita para umuwi at magpahinga. ang taong tunay na nagmamahal sa'yo, unang-unang makakapansin ng kahit anong sugat sa katawan mo. Kahit na ang pinakamaliit na sugat, pero ang taong hindi ka mahal. Kahit na malagay ka sa panganib, hindi siya mag-aabot ng tulong. Gujingting, oras na para tapusin. Ang huling papel na nag-ugnay sa atin. Oran, may gasgas ka sa kamay. Dadalhin kita para magpagamot. Tita Wenwen, maganda ba ako ngayon? Siyempre, sa International Exhibition ngayong gabi, ika ang pinakamagandang munting prinsesa. No. Tita Wenwen na bigla kagabi. Huwag mo siyang pahirapan. Jingting G, okay lang ako. Gusto ko sa harap, ayusin si Uno. Nang maganda, at ayusin ang kurbata mo. Maam, Nanay, bakit ka nandito? Hindi ba ako pwedeng bumalik? Sinusuotan kami ni Tita Wenwen ng damit para sa exhibition. Ed Anran, kami ni Jingting G at ni Nuo pupunta sa taunang pinakamalaking iyay exhibition. Pasensya na, nakalimutan kitang batiin. Pero mukhang pupunta ka rin, base sa suot mo. Mukhang mabuti talaga ang trato sa'yo ni Ginoong Shen. Siyempre, pupunta ako. Pero narito ako ngayon para kay Gujingting. Pakialis. Dalhin mo muna si Nuo sa exhibition venue. Sakto, may kailangan din ako kay Anran. Sig. Narito ako para itanong ang tungkol sa dokumento noong nakaan. Ito ang kasunduan sa paghihiwalay. Basahin mo, kung wala kang tutol, pirmahan mo na. Alam kong hindi ka basta-basta maghihiwalay. Handa akong ibigay sa iyo ang 1/4 ng aking ari-arian. Ngunit ang pag-aalaga kay Nuo ay mapupunta sa akin. Mabuti rin, sa nakaraang kasunduan sa paghihiwalay, pinili kong umalis na walang dala. Kung gusto niyang hatiin ang ari-arian, wala akong tutol. At sa pagkakataong ito ng paghihiwalay, Hindi na kailangan, wala akong tutol. wala man lang siyang kahit katiting na pagdududa. Mabilis na nangako na maghihiwalay kami. At parang nagmamadali pa. Kukunin ko to. Paalam. Hindi lang siya mabilis naglagda. Pati ang pag-aalaga kay Nuo wala siyang kahit anong reaksyon. Gusto nga ba talaga ni Anran na maghiwalay kami? Bakit ganun kadali ang pagsang-ayon niya? Ni hindi man lang ipinaglaban si Nuo. Nagpapakumbaba ba siya para sa mas malaking plano? O baka nahulaan na niya ang balak ko?
Bahala na. Walang dapat ikabahala. Alam naman ng lahat na hindi siya. Kaya umalis sa akin at inuuno. Pagkatapos ng lahat ng to, Hihintayin ko na lang na siya mismo ang humiling na magsama ulit kami. ano to? Ginoo, lahat yan ay mga dokumentong naiwan. Saan go? Ipinadala dito ng tagapangasiwa roon. Bakit nandito ang singsing ni Anran? Ito yung liham na ipinabigay sa inyo. Ni Ginang noong nasa Anggo pa tayo. Inilagay nyo lang yon sa mesa noon. Ito yung dokumentong pinapaalala sa akin ni Anran. Kaya pala noong mga panahong yon, gusto na pala niyang maghiwalay kami. Kaya pala nang kami bumalik mula sa Anggo, kakaiba na siya. Matagal na pala niyang pinag-isipan to. Pagkatapos, pumunta siya sa Henyi. Akala ko nagtatampo lang siya, pero hindi pala. Nang maging matatag siya sa Henyi, hindi na siya bumalik. 2 beses lang kami nagkita at dahil lang yon kay Lola. Sigurado akong hindi niya kayang iwan ang pagiging ginanggiw. Hindi kayang iwan ako at si Noo-Noo. Kaya pala nang makita niya ang kasunduan sa paghihiwalay, walang pag-aalinlangan. Agad siyang naglagda. Ang tagal na pala niyang gustong maghiwalay sa akin. Anran, paano mo nagawang iwan ako? Ang tagal naman ni Daddy. Baka sinadya siyang iwan ni Mommy sa bahay. Para hindi siya makasama sa atin? Hindi, darating si Daddy ngayon. Dumating na si Anran para sa paghihiwalay. Kailangan kong samantalahin to para maakit si Jingting. At magpropose siya sa akin. Sa international exhibition ngayon, darating ang mga eksperto. Tulad ni Guro at Academician Guan. Kailangan kong magpamukha sa kanilang lahat. Kuya Jingting, dumating ka na. Ipakilala natin si Academician Guan Zenyu at si MR kay Wait bilang mataas na panauhi sa eksibisyong ito. Parehong dumating sina Academician Guan at MR kay Wayne. Ito na talaga ang pinakamagandang eksibisyon sa kasaysayan. Kung mapansin ako ng dalawang iyan, hindi na ako mag-aalala sa kinabukasan. Kuya Jingting, nagsimula na ang eksibisyon. Maupo na tayo. Huwag kang kabahan. Maganda ang bagong proposal mo. Nagpaloko ako. Siguradong magagalit si Sir. Bakit ganito? Naghiwalay na si Kuya Jingting para sa akin. Bakit siya pa rin ang iniintindi niya? Hindi pwedeng umangat siya ulit. Sa international event na to, hindi ako papatalo sa kanya. Susunod ang proyekto ni MS Anran. MS Tsiwen, maghanda ka na. Aya mo yan. Talagang magaling si Senior. Yung proposal niya bilang postdoc, parang pang-award na talaga. Sobra ka naman. Pero siguraduhin mo, proyekto lang to para kay Sir. Huwag mo itong gagamitin sa iba. Huwag kang mag-alala, Senior. Proposal mo to. Kung gagamitin ko, pandaraya yon. Postdoc si Yebiao. Nakita ko na rin ang proposal niya. Mas maganda talaga kaysa sa akin. Pwede naman akong humingi ng tawad. Bigyan ko na lang siya ng pera para sa bayad. Kahit anong mangyari, hindi ako matatalo ni Anran. Maganda nga tong proposal. Sunod. Mukhang hindi tinulungan ni Shenifan si Anran. Pinayagan niya yung proposal na yon na ihaharap kay Academician Guan. Susunod ang gawa ni MS Tsiwen. Academician Guan, ito na ang huling proyekto sa unang round. Kahit estudyante ko si Tsiwen, at kahit sabihin nilang may kinikilingan ako, kailangan kong sabihin, napakaganda ng proposal na ito. Dapat ito sa pinakamataas na parangal. Maganda nga. Alam ko ang kakayahan ng bawat isa. Hindi ganoon kagaling si Tsiwen para purihin ni Sir. Baka umunlad na siya. Hindi ganoon kabilis ang pag-unlad. Akala mo, katulad mo, pagbalik mo pagkatapos ng 7 taon, astig pa rin. Tama na, Senior. Tingnan mo ang mukha ni Sir. Alam niyang nagpaloko ako.
Malamang pagagalitan ako mamaya. Walang problema. Naghiwalay ba siya dahil kay Shen Yifan? May gusto na nga talaga siya sa kanya. Kuya Jingting, saan ka pupunta? Makakakuha na ako ng award, hindi mo ba ako bati? Miss Ziwen, ikaw ba talaga ang sumulat ng draft na ito? Naku, baka gamitin ng junior ang proposal ko. Pa sa evaluation, hindi pwede ito. Ako ang sumula. Magandang project nga ito. Naalala ko, tumanggi si Academician Guan sa akin noon. Ayaw niya akong maging estudyante, kaya ulitin natin. Nagbago na ba ang isip mo? Kahit 10 bises pa, pareho pa rin ang sagot ko. Hindi ka karapat dapat maging estudyante ko, lalo na sa plagiarism. Ano ba? Plagiarism. Kinopya ang thesis ni Sugar mula 10 taon na ang nakalipas. Malalaking bahagi, ginawang sarili, grabe talaga. Ano? Totoo ba to? Ito ba ay thesis ni Sugar noong una pa? Medyo hilaw pa noon. Hindi ka anong kumalat, walang foreign version. Kaya MR kay witty. Normal lang na hindi mo alam, pero hindi mo ako maloloko. Pareho nga talaga. Nagplagiarize si Miss C, as si Sugar pa ang kinopya. Akala mo walang makakapansin sa loob ng 10 taon. Naku, academic fraud too, hindi ganito. Tumahimik kayo. Paano ako matatalo ni Anran? Nagplagiarize din si Anran. Kinopya ang programming ng QUAP. Bakit ako lang ang sinisisi, hindi siya? Ah, alam ko na. Dahil nakipagrelasyon si Anran kay Shen Yifan. Guan Zhenyu, ang tanda-tanda mo na, wala ka pa rin respeto. Dahil lang kay Shen Yifan, pinoprotektahan mo si Anran. Tumigil ka, hinamak mo ang guro ko. Bakit ka nagagalit? Si Wen. Una, si Xiaoran ay nagsakin lang ng ilang linya. Hindi yan plagiarism, at siya mismo ang. Paalala ko sa'yo, kahit mahilig ka sa may asawa, huwag mong protektahan si Anran ng ganito. Hindi siya pinoprotektahan ni Shen Yifan. Dahil si Anran ang sumulat ng QUAP. Kuya Jingting, bakit ikaw rin? Ang ka-programming ay talagang kay Sugar. Paano naging kay Anran? Dapat naramdaman ko na mula nang mag-apply ka sa Henny. Ang Henny ay pinakamahusay na tech company sa industriya. Kahit na si Shen Yifan ang presidente. Hindi niya kayang baliwalain ang opinyon ng iba. Nanguna ka sa team, sa exhibition ilang araw ang nakalipas. Nagsalita ka ng may kumpiyansa sa harap ng lahat. Hindi natututunan ang mga kaalamang iyan sa ilang araw lang. Ginoong Gyu, ano ang gusto mong sabihin? Kung tama ang hula ko, ikaw si Sugar. Ngayon ka lang nag-isip. Kuya Jingting, baka nagkakamali ka. Kahit sino pa si Sugar, si Dian Guan yun. Hindi pwedeng si Anran. Pinaghihinalaan mo akong si Sugar? Napakagandang pangalan nito. Siguradong isang teenage girl ang gumawa noong panahon niya. Senior. Kahit sino pa, hindi pwedeng si Anran. Paano magagawa ng taong tulad niya yon? Kung hindi magagawa ni Anran, kunti lang ang makakagawa nito sa mundo. Ang dahilan kung bakit kinuha ko ang proposal ni Anran. Hindi dahil hindi maganda, ayaw ko lang siyang tamarin. Gusto ko siyang mag-improve pa, dahil si Anran ang pinakamamahal kong estudyante. Ano ang ibig mong sabihin? Si Wen, hindi mo ba naiintindihan? Palagi kaming estudyante ni teacher ni Anran at ako. 10 taon na ang nakalipas. At ang taong pinakaminamaliit mo, ang kanyang kakayahan noong araw, ay mas mataas na kaysa sa iyo. Nga, fan mo siya, di ba? Nandito ang idol mo. Gusto mo ng pirma? Impossible ito. Tama na. Teacher, Si Wen, hindi ko inakalang magkakaganyan ka ngayon. Lalo na, hindi ko inakalang estudyante kita. bakit tayo lahat kampi kay Anran? Undergraduate lang siya. Bakit siya? Tama si Wen, undergraduate lang ako. Pero ang kaalaman, hindi nasusukat sa diploma. Ginoong Gyu, ano ang ibig mong sabihin? Ikaw at siya. Senior at junior talaga kayo. Ano bang pakialam mo? Ginoong Gyu, huwag mong kalimutan. Kakakapirma lang natin ng divorce papers. Ang relasyon ko sa kung sino, hindi mo na ito maaaring pakialaman. Kuya, alis na tayo. Sa nakalipas na 7 taon, siya ang laging nagsisikap na lumapit sa akin. Ito ang unang beses na napagtanto ko. Na ganito pala katatag ang pag-alis niya. Hindi pwede. Imposibleng basta-basta na lang mawala ang 7 taon naming pagsasama.
Nag-inarte lang siguro siya. Babalik din siya. MSC, maaari ba kaming mag-interview? Totoo bang nangopya ka? Ba talaga ang mga nakaraang academic achievements mo? Baka naman lahat ng accomplishments mo ay hindi totoo. Wala, sinabi ko na wala. Kahit na nagkamali si Xiwen ngayon, dahil sa pagtulong niya kay Noo, hindi ko rin siya pwedeng pabayaan. MSC. Jingting, mukhang nag-aalala ka pa rin sa akin. Medyo busilang ako nitong nakaraan, walang oras para sa proyekto. Hindi ko inaasahang magkakagulo ng ganito. Pero bukod dito, Isinusumpa ko, ang iba kong academic achievements ay sariling gawa ko. Toto, Hindi mo dapat ginawa yon. alam ko na ang pagkakamali ko, Jingting. Talaga bang naniniwala kang si Anran ang sugar? Pero narinig kong matagal na silang magkakilala ni Boss Shen. Baka noong panahong iyon, sinadya na ni Boss Shen na ibigay sa kanya ang proyekto at sanayin siya. Para isipin ng iba na siya ang sugar. Sa harap ni Gu Jingting, laging, elegante at matalino ang imahe ko. Tiyak na isipin niyang naiinggit ako at ininsulto si Anran. Magpahinga ka muna, may iba pa akong gagawin. Nag-aalala pa rin siya sa akin, mukhang hindi siya nagagalit. Bukod sa kasalukuyang investigasyon, investigahan mo rin ang eksaktong pangyayari ng pagligtas ni Xiwen kay Noo 2 taon na ang nakalilipas. Kumusta na ang investigasyon? Ito ang medical record ni MRS sa ospital. Nagpagamot siya sa ospital mahigit 1 buwan na ang nakalilipas. Malubha ang frostbite niya noon. Si Shen Yifan, si Boss Shen, ang nag-alaga sa kanya noon. Frostbite. Bakit hindi ko ito narinig? Baka ang lahat ng ginawa niya ay para kay Shenifan. O baka naman matagal na siyang nangangaliwa. At tungkol din kay MS Nuonu. Tatay, tingnan mo, ako ang gumawa nito. Sir, nang marinig ni MS Noono na may sakit si MSC, pinilit niya akong turuan siyang magluto ng lugaw para ibigay kay MSC. 2 oras akong nagluto, siguradong masarap ito. Bibigyan ko agad si Tita Wenwen. Noo, tumawag ka ba kay Mama? Tanungin mo kung may nararamdaman siya. May nararamdaman din si Mama? Tatawag ako mamaya. Gusto ko lang puntahan agad si Tita Wenwen. Kaya mo namang magluto para kay Tita Wenwen ng 2 oras. Tatawag lang kay Mama, ganyan ka na. Sobrang nag-aalala lang ako kay Tita Wenwen. Noo, mas malaki ang pagmamahal mo kay Xiwen kaysa kay Mama. Bakit ngayon ko lang napansin? Hindi, maraming beses na itong nangyari dati. Pero palagi akong hindi pumipigil kay Noo. Ako pala ang nagpabaya, iniwan ang sariling ina. Huwag ninyo pong sisihin si Noono. Noon po, nasa ibang bansa kami. Iniligtas ni Tsiwen si Noono. At wala po si Mrs. Kaya kay Tsiwen lang umaasa si Noono. Pero maraming beses kong narinig. Sinasadya ni Tsiwen na, Siraan si Mrs. kay Noono. kaya malaki ang galit ni Noono kay Mrs. Bakit ngayon mo lang sinabi? Malapit po kayo kay Tsiwen. Sabi nila maghihiwalay kayo ni Mrs. para pakasalan si Tsiwen. Kaya hindi po namin dapat sabihin. Ginoong Gu, talagang matalino si Tsiwen. Tingnan ninyo po ang mga litrato. May ebidensya na kami. Yung pagliligtas ni Tsiwen kay Nuonu. Hindi simple. Jingting, gumaling na ako. Siyempre, ikaw ang nagligtas kay Noo. Palagi kitang inaalagaan, alam mo yon. Jingting, alam mo naman. Ayoko lang maging tagapagligtas. Kaya naghanda ako ng malaking press conference. Jingting, ano ang gagawin mo? Nakipagtulungan na ang Gu sa Hengi. Ito ang anunsyo. Bakit makikipagtulungan ang Gu sa Hengi? Ginagamit lang itong dahilan para bigyan ka ng bagong pagkakakilanlan. Ayaw mo namang lagyan ka ng media, ng label na mandaraya sa akademya, di ba? Totoo ba? Alam kong ikaw ang pinakamabait sa akin, Jingting. Inihanda nila ang ganitong sorpresa para sa akin. Maghanda ka ng mabuti para tanggapin ito. Hindi mo malilimutan ang sorpresang ito habang buhay. Talagang Gu at Hengi, ang dalawang pinakamayayamang grupo sa kabisera. Press conference ng kolaborasyon. Napakaluho naman nito. Ginawa ni Boss Gu ang lahat para kay Miss G. Para talagang tinupad ang pangarap ni Miss G. Tama. Mukhang hindi ka anong naapektuhan ni Miss G ang isyu ng akademikong pandaraya. Sa puso ni Boss Gu. Anran, akala mo ang galing-galing mo. Sa huli,
Gusto mo lang makisipsip sa kapangyarihan ng gugroup. Hindi mo inaasahan, di ba? Ang malaking paghahandang ito ngayon ay hindi para sa'yo. Isa ka lang pandekorasyon. Sinabi ni Jingtingji na ibibigay niya sa akin ang sorpresa. Malamang ay anunsyo niya ng publiko. Magpapakasal siya sa akin. Jingtingji, dumating ka na. Inaantay kita. Magsisimula na tayo ng seremonya ng press conference. Huwag magmadali. Bago magsimula ang seremonya, mayroon pang panimulang palabas. Jingtingji, ano ang palabas? Pasok ka. Kilala mo pa ba ang taong ito? Ano ang ibig mong sabihin? 2 taon na ang nakalipas sa ibang bansa, nahulog sa tubig sinuon-noon ng hindi sinasadya. Ikaw ang tumalon sa dagat para iligtas siya mula noon. Itinuring namin ni noon-noon na parang tagapagligtas. At nagtiwala sa iyo. Ngunit sa aking mahabang investigasyon, natuklasan ko na hindi aksidente ang pagkahulog ni Noo-Noo sa tubig. Ito ang lalaking. Itinulak si Noo-Noo sa dagat, gusto mo bang malaman? Sino talaga ang nasa likod niya na nag-utos? Ako. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Hindi mo alam? Ikaw ang nag-utos sa akin noon. Sinabi niya sa akin, itulak ko lang ang batang babae sa tubig. Sasaklolo siya agad para makuha ang pagtingin ni Boss Gu. At nangako na walang mamamatay, bibigyan niya ako ng 1,000,000. Si Wen. Ano pa ang masasabi mo? Wala ako. Nagsisinungaling ka. Siya. Siya ang sadyang nagpakana sa akin. At nagtatangkang magpasa ng sisi. Akala mo ba wala akong ebidensya? Ang tala ng ating usapan, itinatago ko pa rin. Si Wen, upang malapitan mo si Gu Jingting. Sige, patuloy mo akong pag-initan. Kayon, bata pa ang pinag-initan mo. Tao ka pa ba? Huwag niyo nang i-video. Fake yan. Hindi totoo. Grabe, ang laking balita. Si Wen hindi lang nandaya sa akademya. Lumabag pa sa batas. Kuhanan niyo ng video. To ang headline. At Anran. Alam kong mali na ako. Ako pa rin naman ang kapatid mo, di ba? Wala namang nangyari kay Noo-Noo. Kaya patawarin mo na ako. Parang awa mo na. Sa lahat ng ginawa mo, nag-asang ka pang patawarin ka ni Chiaoran? Si Wen, kung ikaw ang nasa poder ngayon, siguradong lulupigin mo si Chiaoran. Ngayong nahayag na ang lahat, saka ka hihingi ng tawad? Nasira na ang buhay ko. Kung alam ko lang, dapat noon ko pa pinatay si Anran. Papa, ang kakilakilabot ng babaeng to. Si Wen. Handa ka sa parusa ng batas. At may iba pa akong i-anunsyo. Ako si Gu Jingting. Kusang loob na ililipat ang lahat ng ari-arian ng Ju kay Anran. Ang Gu Group, napakalaking yaman yun. Ibinigay lahat ni Boss Gu kay Mrs. Gu. Mukhang mali ang sismis. Mahal na mahal pa rin ni Boss Gu si Mrs. Gu. Kuya, alis na tayo. Anran, hanapin mo si Mama Noo-Noo. Anran. Ano ang ibig sabihin nito, Boss Gu? Anran, alam ko na ang lahat ng kasalanang ginawa ko sa'yo. Pinabayaan kita, nasaktan kita. At hindi ko man lang kinilala ang kakayahan mo. Pasensya na. Gusto kong bayaran ang lahat, isa-isa, Anran. Bigyan mo ako ng pagkakataon. Mama, patawarin mo na si Papa at bumalik ka na. Bayaran? Mababayaran ba nito ang lahat ng nangyari? Para bang walang nangyari? Gagawin ko ang lahat. Gu Jingting. Kung ako pa rin ang hamak na Anran na nagpapakabait sa'yo 7 taon na ang nakalipas. Titingala ka pa rin ba sa akin tulad ngayon? Sanay na ako sa pagiging mataas mo. Sa pagiging malamig at mapagmataas mo. Yang itsura mo ngayon, di ko nakilala. Anran. May responsibilidad ako sa pamilya Gyu. Sa posisyon ko, dapat hindi nagpapakita ng damdamin. Akala ko dapat ganito ang buhay ko.
Hindi ko inaasahang palayo ka ng palayo sa akin. Ngayon ko lang naunawaan. Mahal kita. Anran. Pwede bang bigyan mo ako ng pagkakataon? Hayaan mo akong mahalin ka muli. Pitong taon akong nagsumikap para lang makuha ang totoong pagmamahal mo. Kung noon, ang pag-ibig mo ang pinakahinahangad ko, pero ngayon, hindi ko na ito kailangan. Kaya ang pag-ibig mo naging labis na. Ang singsing mo, hindi ko kailangan. Ang yaman mo, ayaw kong hawakan. Ikaw mismo, lalo kong ayaw. Nanay, tatay, saan siya pupunta? Nanay lang ang gusto ko. Pabalikin mo na si nanay. Nanay. Baka hindi na siya bumalik. Kuya, bakit hindi mo ako hinintay? Xiaoran. Hindi ba't nagpasya kang magbalik kasal? Hindi mo ba gustong isuot sa aking daliri? Ang tanging singsing na para sa iyo. Dati, iniwan ko ang pangarap at karera para sa pag-ibig. Pero sa huli, nalaman kong ang tunay na nagmamahal sa iyo ay hindi magpapaalis sa iyo ng kahit ano. Lahat ng babae sa mundo ay hindi dapat nakakulong sa pag-ibig. Malaya ang ibon sa himpapawid, ang tamang tao. Ay lagi na tayo sa iyong kinabukasan.